Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Mga Kabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, nakakalungkot pong balita, mga katambay. Sa kabila po na ang pinagdadaanan po ng pamilya Duterte ay napakasakit at napakasama ng dinanas po sa administrasyon po ng Binagoong Pilipinas na ginawa pong kidnapping, pagpapatapon, pati ba naman po ang pagdalaw ng pamilya ay pinagkakait na rin po, mga kababayan. Ipinagkakait na po ng ICC na madalaw ni Ma'am Hanelet Abansenya ang dating Pangulong Duterte. Hindi po siya pinapapasok at hindi po siya makadalaw, mga katambay. Nagsalita po si Ma'am Hanelet, mga katambay. Ito po ang kanyang napakalungkot na pahayag, mga tambay, sa ginawa po ng ICC sa kanya. Pakinggan po natin si Ma'am Hanelet. Hindi na. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon. Sabi niya na nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na nagsabi na, sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, ako kasi nurse, diba, na-assess ko siya, yung first time ko itong visit ko na ito, the only day na visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim, yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na tapos, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, isususpend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that, sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP, kasi news yun eh. Pareho kami lang sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings. Ako, I didn't receive any. Ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman, sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? The last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, kumusta na? Maka na ako, no? We cannot talk about the case. Pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doong madiscuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinediretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh.
galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? I have never seen someone between the ages Grabe, no? of 60 with such beautiful Grabe hair. mga tambay, sandali lang po. Grabe po, no? Grabe ang ginawa po pala sa kay Ma'am Hanelet ni ito po sa pangunguna po ni Attorney Capman. Ibang klase, no? Talagang hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it. And then, if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila VP din? Sila VP din, di ba? Pag sa laban, ang isang ano na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya pa turno na ako ni karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya. Meron na siyang depression na. Ngayon, sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. grabe, no? Grabe po ang ginawa, mga tambay, sa kay Ma'am Hanelet. Bakit po kaya ganyan ang ginawa? Alam naman po ng pamilya dahil alam naman po natin na nangyayari po. At updated naman po ang pamilya Duterte. Talaga po pag meron pong umalis na pamilya ay may kapalit. Yung po ang katotohanan di po ba? Pagka umuwi po ang pamilya, katulad po ng Vice President, sino na po ang magiging kapalit? Yung susunod na pamilya. Kaya nga po hindi nila pinababayaan ang dating Pangulong Duterte na mawalan po ng bisita o mahal sa buhay na halos kahit papaano po yung pagiging sinasabing stress. Kasi nakaka-stress po yan Dahil una-una wala ka namang kasalanan. Ginawang ka lang nila ng gawa-gawang kaso. Wala nga kaso sa Pilipinas. Dahil nga po dito nagkaroon tayo ng gobyerno na napakatino. Napakatino po ng gobyerno natin ngayon. Mga kabayan, na ikaw ay magpatapon ng isang pangulo. Ibang klase po ang gobyerno natin ngayon. Kaya po dito po sa ginagawa po kay Ma'am Hanelet ng gobyerno, mga katambay, sino kaya ang nasa likod ni Attorney Capman, mga katambay? Bakit ginagawa ni Attorney Capman ito? Na parang pinupolitika mo na rin ang pamilya Duterte. Lalo-lalo po si Ma'am Hanelet na may anak dyan May anak ang dating Pangulong Duterte dyan. Pamilya po yan. Hindi po ba? At asawa. Yan na po ang tumatayong asawa ngayon. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po, mga kabayan. Ang ginagawa po na abogado ito Nasaan ang human rights? Nasaan ang human rights ni dating Pangulong Duterte? Bakit pinagbabawalan mo? Ano? Bakit po ba? Ayaw nyo malaman ang mga kaganapan o ginagawa ninyo? Mga plano nyo sa dating Pangulong Duterte? Nagtatanong lang po. Nakikipagsabwatan na rin po ba kayo sa ICC? Karapatan po ng pamilya yan na mabisita ang kanyang mahal sa buhay. Lalong-lalo na wala pa itong kaso. Wala pa pong kaso ang dating Pangulong Duterte. Didinggin pa lang. Titingnan pa lang ang sinasabing mga kaso sa Setyembre. Nakita niyo po yung kagaguhan nitong mga ito? Mga walang puso. Ganyan po ba ang tinatawag na International Criminal Court? Hinahanapan nyo ng human rights yung mga biktima na sinasabi nyo, biktima ng war on pulburon.
Hinahanapan nyo yung human rights, pero yung tao mismo na wala namang kinaso sa Pilipinas, ayaw nyong bigyan ng human rights. Di po ba human rights niya yun na makita niya at madalaw siya ng kanyang pamilya? Ibang klase po kayo. Mukha po yatang ICC hindi na yata para sa human rights. Para po yata ito, para lang ito sa mga masasamang tao. Hindi kaya? Nagtatrabaho po yata ito sa politiko. Sa nagbabayad yata sa kanila umano nagtatrabaho ito. Nakakalungkot lang po mga kabayan. Ganito po palang klase itong ICC na ito. At ganito rin po palang klase ang abogado na nakuha ni BP Sara. Pamilya na gigipitin mo. Dahil sa sinasabi mo na yung kaso, ano naman kinalaman ni Ma'am Hanilet dyan? Una-una, hindi naman siya abogado. Paano niya papakailaman ang kaso na sinasabi ninyo? Hindi nga siya abogado. At yung sinasabi ni Ma'am Hanilet ay sinasagot lang po yon ni BP Sara at niya. At parehas din daw po sagot nila dahil nanggagaling yon sa mainstream media. Sinasagot lang nila lahat ang issue. At iisa sila ng pahayag ni BP Sara. Di po ba? Nakakalungkot po mga kabayan. Grabe po. Sino kaya ang sinusunod ng ICC? At sino naman kaya ang sinusunod ni Atty. Kapman? Ang pamilya Duterte pa kaya sinusunod ni Atty. Kapman? Pamilya yan, ha? 80 anyos mahigit. Ang dating Pangulong Duterte, marami pang sakit. At yung asawa, isa na siyang private nurse mismo. Siya na mismo, pag ganahan dyan siya, si Ma'am Hanilet, siya na mismo ang nurse. Dahil alam niya lahat ang gagawin sa dating Pangulong Duterte. Dahil matagal niya itong inaalagaan. Di po ba? Siya na nga ang pinaka-private nurse niyan. Pero ngayon, hindi mo na pinadadalaw, pamilya. Wala tayong makitang logic dito, ha? Wala po tayong makita. Anong katwiran na ikakatwiran ni Atty. Kapman dito? Bakit hindi padadalawin ng pamilya? Ano to? Diktador? Nakakuha po ba ng ang ICC po ba at ang abogado diktador na? Nagtatrabaho na rin po ba sila sa Malacanang? Itong mga ito? Nagtatanong lang po si Kamano, ang ICC po ba at si Atty. Kapman ay nagtatrabaho na rin sa Malacanang ng Pilipinas? Ngayon lang po tayo nakakita na pamilya ayaw mong papasukin. Nakakapasok naman yan. Di po ba? Sila halos ang unang dumalaw at kasama halos. At siya ang nag-asikaso agad. Nung pagdating, di po ba, mga ilang araw lang ay nahando na rin po si Ma'am Hanilet sa ICC sa The Hague, sa Netherlands. Di po ba? Nung mga unang linggo niya ron, nung panahon ng Marso na kinuha nila yan, kinidnap, umano. Di po ba? Siya na agad ang nag-asikaso, nag-assist bilang nurse dahil nga siya isang nurse. Hindi mo mahanapan ng katwiran ngayon itong mga tao na ito. Mga walang puso't damdamin na itong mga tao na ito. Hindi na po ito makatao. Hindi ka na makakita ng pagkatao at makatao nito mga ito na sinasabi sila'y para sa tao. Para sinasabi nila na sila human rights. Hinahanapan nila ng human rights ang ginawa. Ginawa daw ni dating Pangulong Duterte na mahigit 30,000 na natsugi ayon sa ICC at sa mga mainstream media na nagpakalat nito. Pero isang dating Pangulong Duterte, hindi mo malubos maisip, ayaw bigyan ng human rights. Walang human rights pagdating kay dating Pangulong Duterte saka sa kanyang pamilya. Napakaraming bawal. Pati pagdalaw, bawal na rin. Ano yan? Papatayin nyo na lang na walang kalam-alam ang pamilya? Ganun po ba? Chuchugiin nyo na lang yan na wala ng balita. Paano kung may mangyari dyan sa dating Pangulong Duterte? Wala malang makakaalam na pamilya kung ano na ginagawa sa padre di pamilya nila. Ganun po ba? Ipaubaya na lang sa inyo ang kalakasan at buhay ng dating Pangulong Duterte? Ibang klase kayo dahil kasi ang nakikita po natin yan kasi ang paglabas po kasi ni dating ng mga bisita katulad po ni Ma'am Hanilet, siyempre ipinahayag po sa mga Pilipino
kung ano po ang kalagayan at kung ano po ang damdamin ng dating Pangulong Duterte. Parang kinikitil. Parang kinikitil nila yung balita. Ayaw na nila yatang magbigay pa ng impormasyon na galing mismo sa loob kay dating Pangulong Duterte. Dahil yung simpatsya ng Pilipino ay napupunta sa pamilya Duterte. Ganun po ba? Kaya kinikitil na rin nila, pati pagdalaw. Mga kababayan, hindi kaya? Nagtatanong lang. Dahil kailangan mabawasan ng sinasabing mga statement. Yung statement na i-release ng pamilya Duterte sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Kikitilin na rin nila para mabawasan yung matanggap na balita ng mga Pilipino sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Politika po ba yan? Parte po ba yan ng pamumulitika? Nasa ICC na ang dating Pangulong Duterte, pero mukhang nasusunod pa rin yata umano ay ang Malacanang. Hindi po ba? Nakakagulat lang mga tambay. Sana po aksyonan po ito mga tambay. Aksyonan po sana ito ng ating Vice President Sara Duterte. Kasi si Vice President Sara Duterte po ang kumuha po rito kay Attorney Kapman mga tambay. Kahit sabihin mo na tama kang abogado ka at yung sinasabi mo tama ang iyong trabaho. Ang trabaho mo lang ay ipagtanggol ang iyong kliyente. Hindi mo trabaho na kitilin ang pamilya na ito'y mapuntahan at madalaw. Hindi mo na trabaho yan. Ngayon, kung sasabihin ng ICC na sila ang may pakana niyan, na ayaw nilang papasukin ng pamilya, katulad ni Hanilet Abansenya, ibang klase kayong ICC. Hindi na kayong makatao. Makahayop na kayong lahat umano. Pagka ganyan ang binigay nyo statement sa taong bayan, lalo-lalo sa mga Pilipino. Puro kayo hayop na dyan umano. Puro hayop at hindi na kayo makatao. At ngayon hahanapan nyo kami ng human rights nyo. Puro pala kayo hayop dyan umano. Kung kayo'y mag-isip at magdesisyon, hindi na kayo makatao. Mga kababayan, nakakalungkot po. Ay, nako. Mga kababayan, pagka ganito ng ganito, hindi po titino ang ating bansa. Nagkaroon po tayo ng Pangulo na ganito po ang nangyari sa ating bansa. Unang-una, hindi makatao at walang utang na loob umano ang ating Pangulo at ang kanyang pamilya. Hindi kaya? Ay, nako. Patawarin po sila, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, maraming salamat po sa inyo. At yung dalangin at panalangin po mga tambay, sama po natin. Yun na lang po ang mabisa. Yun po ang mabisa natin magagawa. Dahil kontrolado po ng masasamang tao umano ang nasa likod po nito sa ICC. Kontrolado po ng napakasasamang tao sa lipunan ang ICC umano. Ang pinakamabisa po nating panlaban at sandata ang magagawa po ng Panginoon. Dasal po. Isama po natin sa dasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at mailayo po sa kasamaan at manaig po ang kabutihan para sa kanya. At siyempre po makabalik po sa ating bansa hanggat maaari, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Yung dasal po, pati po tayo manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan. Thank you po mga kabayan. Medyo nakakalungkot lang po ang balita sa ginagawa po nilang panggigipit sa pamilya Duterte. Lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte. May katapusan naman po yan. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Bye-bye.